Ay di ba lumabas ngayon yung mga pinakamayayaman sa buong Pilipinas? Ano? Pinakamayayaman. Latest na ano, sino na ba yung pinakamayayaman? 10 pinakamayayaman ayon sa Forbes. The Philippines 10 richest. Nangunguna, siyempre ang C. Ang C siblings. Ngayon itong C siblings, sila yung nangunguna, ang kanilang estimated na worth ay net worth ay $11.8 billion. Ano ito mga kabunyog? Yan, ang 11.8 billion, no? Yan yung mga C siblings. Yung magkakapatid na C. Kasi patay na si Henry C. Sr. So, ang nagmana na si Tessie C. Coulson, si Hansi, yun Herbert C. Ang tawag sa kanila, yun sila yung C siblings o magkakapatid na C. So ngayon sila ang may-ari ng SM, sila ang may-ari ng SMDC Development Corporation. May sila, real estate, bangko, yung Bangko de Oro, China Bank, kanila yan. Maraming yan, negosyo ang mga C. Kaya silang pinakamayaman, $11.8 billion. Ang sunod si Enrique Rason Jr., $11.5 billion. Ano to? Ang negosyo naman ni Rason yung logistics, 'di ba? Logistics, yung mga container terminals. Yung mga international container terminals. Yan yung kanya yun, logistics. At saka nasa na rin to, power, saka renewable energy yan. Marami ng negosyo to si Rason. Sumunod itong si Villar. Alam naman natin yan. May negosyo sa mining, real estate, yung prime water, kanya yan, pati politika. Si Ramon Ang, yun, pan-apat na pala si Ramon Ang. San Miguel Corporation, $3.75 billion. Pang-apat si Ang, pang-lima si Consonji. Ito, construction, si Consonji, $3.7 billion. Si Key Asgona family, hindi ko alam kung anong negosyo nito. Ito ba yung retail yata ito Jaime Zubeldi Ayala, Ayala Group of Companies, yan yung Bank of the Philippine Islands, Manila Water, Ayala Lands, Ayala Malls, yan. Lucio Tan, ay Philippine Airlines, yung bangko niya, Allied Bank, PNB, mayroon to sa real estate, yung Eton, yung Centris, kanya din yan. Fortune, Fortune Tobacco Corporation, kanya rin nga pala yan. Yan si Lucio Tan. May eskwelahan, UE, University of the East. Ang bangko niya, Allied Bank. Itong si Lucio and Susan ko, Pure Gold. Pure Gold. Si Tony Tan Cakchong, ito yung Jollibee. Jollibee. Nawala na dito sa top 10 si Go Kong Wei, yung may-ari ng Robinson, Cebu Pacific. Siguro pero ng mga nasa 11, 12 yan. Ito na ngayon yung bagong 10 pinakamayayaman sa Pilipinas. Mga kabunyog. Top 10 richest. Ngayon, anong pinapakita dyan? Anong pinapakita? So, ibig sabihin nito, hindi totoo na walang kapital sa Pilipinas para umunlad tayo. Ang totoo, napakaraming kapital. Ang lalaki ng kapital niyan. Ang lalaki, yung kapital nila na yan, dyan halimbawa, yung C siblings, $11.8 billion times 57 na lang, ilang billion na yan. Si Rason, sila Villar. So, ibig sabihin, ang dami nilang pera. Kaya lang, bakit hindi sila nag-i-invest sa pagpapaunlad ng Pilipinas, yung industrialization talaga? Yan ang problema natin, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi maraming mayayaman, yung pinakamayayaman sa Pilipinas, yung mga binanggit ko, anong mga negosyo nila? Mall. Di ba si Ayala Mall, si Lucio Tan, Centris, saka Eton, mall, naman, real estate. Si Villar, Vista Mall. Lahat sila mall. Si Go Kong Wei, Robinsons. So lahat sila mga malls. Kung hindi man malls, bangko. Si Ayala, BPI. Si Yuchenko, Rizal Commercial Bank. Si Bangko de Oro, saka China Bank.
Kaya makikita natin dito, lahat sila, kung hindi bangko, mga malls, real estate, walang nagninegosyo, walang nagtatayo ng industriya. Hindi tulad halimbawa sa South Korea, yung Samsung, yung Hyundai, o yun, ang mga malalaking ano doon, ang mayayamang negosyante doon, nagninegosyo sa paggawaan ng mga sasakyan, barko, eroplano. Sa Japan, o tingnan nyo, Honda, Toyota, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi. O, yung Honda, apelyido yan ng may-ari ng Honda eh. Yung Suzuki, apelyido rin yan. Toyota. Ibig sabihin, sila, yung mga pinakamayayaman na negosyante ng Japan o ng South Korea, ng US, nag-i-invest sila sa pagtatayo ng industriya sa bansa nila. Bakit? Para may trabaho ang mga tao. Kung may pagawaan ka ng sasakyan, may pagawaan ka ng barko, may pagawaan ka ng eroplano, ang daming trabaho ang makikreate kasi industries yan eh. Industrialization. Totoo, may trabaho sa mga malls, pero ilan lang naman ang trabahador dyan? Ilan lang ang mai-employ mo dyan sa mga malls na yan? Ano yan? May pera naman eh. May pera, pero bakit hindi sila nag-i-invest sa ganun? Yan ang malaking ano. Kaya itong mga pinakamayayaman na Pilipino sa ating bansa, wala. Ang investment nila, real estate. Yun nga, mga condo, mga subdivisions, mga malls. Yun ang investments nila, mga bangko. Kung mayroon man silang mga processing, halimbawa si Gokong Wei, Rubina, Universal Rubina, pagawaan ng mga noodles, pagkain, chichirya, mineral water. Kailangan naman siyempre yan. Kaya lang, kukunti ang trabaho niyan eh. Bakit sa Japan, ang daming tao, pero nangangailangan pa ng mga trabahador galing sa Pilipinas kasi marami silang industries. Yung isang pagawaan ng barko, shipbuilding, 50,000 ang ini-employ. Sa Korea, sa South Korea, yung Hyundai, yung pagawaan ng barko ng Hyundai, ano yan, 50,000 sa isang barko lang na ginagawa. Kung mayroon din sanang ganyan sa Pilipinas, di ang daming trabaho. Kaya lang, ito kasing mga kapitalistang ito, itong mga negosyanteng mayayaman, pinakamayayaman, ang dami nilang pera, hindi naman sila nag-i-invest sa ganun. Ang dami nating ginagawang train, LRT, MRT, tapos yung subway. Saan galing yung mga train? Galing pa sa ibang bansa. Galing sa Europe, galing sa Japan, galing China, galing kung saan. Samantalang kung ginawa yan sa Pilipinas, di ang dami sanang trabaho. Kung may pagawaan tayo ng mga train, tayo, nag-modernize daw tayo, di umano, ng ating transport system. Pinace out ang jeepney. Gumawa tayo ng mga minibus. Saan galing? Japan saka China. Ilang hundred thousands na units yan o million yan na in-order sa Japan at sa China. Ang dami. Kung mayroon tayong pagawaan ng ganyan, dito na sana yan. Ang dami na sanang trabaho. Sino sana ang pwedeng mag-invest dyan? Itong mga ito, dami nilang pera eh. Kaya lang bakit sila hindi nag-i-invest sa ganon? O yun ang tanong. Bakit hindi sila nag-i-invest sa industrialization ng Pilipinas? Yan ang malungkot dyan sa mga pinakamayayaman na yan. Sila yung pinakamayaman, ang dami nilang pera, pero hindi sila nagtatayo ng mga industriyang kailangan ng bansa natin. Ang tinatayo nila mall. O kaya yung mga graduate natin, pagka-graduate, pinag-aral natin ng commerce, yung mga anak nating dalaga, pagka-graduate ng commerce, anong trabaho? Sales lady sa SM. Yung mga anak nating binata, pinag-aral natin, computer programming, anong trabaho? Bagger sa Robinson, bagger sa Vista Mall, bagger sa Ayala Mall. Yan ang malungkot. Kasi walang mga trabaho eh. Itong pinakamayayaman na to sa Pilipinas, sila dapat ang nagtatayo ng mga industriyang kailangan natin. Wala. So bakit ganyan ang nangyayari sa bansa natin? Bakit ganyan? Kasi kahit naman wala tayong mga industrialisasyon, kahit mga malls ang mga nandyan, kahit call centers yan, kahit mga condominium yan, kahit pa mga call centers, mga pagawaan ng food processing, mga ganyan, kikita naman sila ng malaki. Kung magpapatayo sila ng pagawaan ng mga barko, eroplano, matagal pa ang return of investments dyan. Tapos kukumpetensyahin pa nila yung Japanese, yung mga Chinese, saka mga
Koreano, ay mga ano nila yan, kapartner nila yan sa negosyo eh. So ayaw nilang kumpetensyahin. Yan ang masaklap na nangyayari, mga kabunyog. Kaya maraming nagtatanong sa atin, Attorney, bakit bakit hindi umuunlad ang Pilipinas? Ang sabi ng iba, wala raw tayong kapital. Sino naman nagsabing walang kapital? Tingnan nyo ang laki-laki ng kapital na yan. Diba? Ang daming kapital yan. Pangalawa, kung wala yan, wala silang kapital, may kapital ang gobyerno, ang daming pera ng gobyerno. Oh, ilan yung nawala doon sa noon, panahon ng COVID, yung kay Duque, 42 billion. Ang nawala sa atin sa kahit yung mga tupad-tupad na yan, 'di ba? Ilan yan? 26 billion tupad. Mga ayuda na yan ng Kongreso. Ay kung yung mga ayuda na yan, itinayo na yan ng mga industriya. Yung budget na inayuda dyan sa mga tao, itinayo na ng mga industriya, pagawaan ng barko, eroplano, sasakyan. Di may trabaho ang mga tao. Kung may trabaho ang mga tao, kahit walang ayuda, kahit walang tupad, AX, AKAP, okay lang yan. O, sa Japan, maraming trabaho ang mga tao. Hindi sila naghihintay ng mga ayuda-ayuda na yan. O, yan yung solusyon sa problema ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi totoong wala tayong pera. Hindi totoo. Huwag tayong maniwala dyan. May pera ang gobyerno. Kaya lang saan napupunta? Sa korupsyon. Tapos binibigyan ng tao kahit paano mga ayuda-ayuda para hindi magreklamo. Para nakaasa sa kanila lagi. Ito namang mga negosyanteng mayayaman na to, malalaking negosyante, ang dami rin nilang pera. Kaya lang saan naman nila ini-invest? Sa malls, real estate. Hindi naman nag-generate yan ng maraming trabaho. Ang dapat sana, industrialization. Ang daming binibiling eroplano ng Cebu Pacific, ni Go Kong Wei. Ang daming eroplanong binibili ni Lusyutan ng Philippine Airlines. Saan binibili yan? Sa Boeing, sa Airbus. Kung dito yan ginawa sa Pilipinas, di ang dami ng trabaho, may pera naman sila, bakit hindi nila i-invest doon? Ang mga bakal na ginagamit yan, mga mineral, galing sa Pilipinas, yung raw materials niyan. Di ba? Mayroon tayong raw materials. Mayroon din tayong mga manggagawa, mga engineers na kayang gumawa niyan. Sino ba ang mga engineers na nagpapagawa ng mga ini-employ ng Boeing sa kanang Airbus sa paggawa ng mga eroplano? Pilipino. Sino ang mga skilled workers na nagtatrabaho doon? Pilipino. Dito na lang natin gawin yung mga yan. Barko, eroplano, sasakyan. Sasabihin natin walang kapital yan, Ang daming yaman ng mga Pilipino. Pinakamayayaman sa Pilipinas. Kaya lang, wala Itong mga mayayaman na to, walang interest na paunlarin ng Pilipinas. Na yung totoong industrialisasyon, yung totoong magtatayo tayo ng industries. Bakit? Hindi sila makabayan, hindi sila patriotic. Unang-una kasi, sino ba ang kasosyo ni Ayala? Toyota. Ay, Isuzu. Isuzu, hindi. Suzuki pala, kay Ayala. Ang Isuzu kay Kabangon Chua yan Ang Toyota kay George T., yung may-ari ng Metrobank. Sila yung magkakasosyo. So, hindi magtatayo ng mga industriya ng paggawaan ng sasakyan ang mga mayayaman na ito kasi kasosyo sila ng mga mayayamang may paggawaan ng sasakyan ng Korea, Japan, China. Sila na lang ang magdi-distribute dito pero hindi nila kukumpetensyahin. Tapos, yung mga politiko naman natin, mga kongresista, senador, presidente, wala namang programa ng industrialisasyon. Bakit? Kasi pinapautang sila ng US, pinapautang ng Japan, pinapautang ng China, itong mga politiko natin. Pag pinautang, tatanungin, saan mo gagamitin ang utang? Pag sinabi mong gagamitin sa industrialisasyon ng Pilipinas, magtatayo na tayo ng paggawaan ng barko, eroplano, sasakyan, hindi ka pautangin yan. Kukumpetensyahin mo na pala kami. Pero pag sinabi mo, gagamitin sa kalsada, gagamitin sa airport, gagamitin sa pagpatayo ng mga pier, okay, para mabilis yung produkto namin, labas-pasok. Tapos, doon din, may corruption din yung mga politiko. Yan yun, everybody happy. Yan yung pinakadahilan, bakit hindi tayo uunlad. Unang-una, yung mga politiko, wala namang programa na mag-industrialize ang Pilipinas. Bakit? Kasi hindi rin sila makabayan Hindi nila kayang kontrahin ang gusto ng US, ng China, ng Japan. Kung ang magiging presidente ng Pilipinas makabayan, yun.
Kasi may pera naman tayo, kahit hindi naman tayo umutang sa Japan, kahit hindi naman tayo umutang sa Amerika at saka sa China. May pera tayo, napupunta lang sa korupsyon. Kailangan lang natin talaga sugpuin ang korupsyon. Yan yun. Yung pera na yan, gamitin na natin sa pag-industrialize ng Pilipinas. Yun ang magandang programa. Kaya lang, sino ang gagawa niyan? Kailangan natin ng makabayang mga leader. Yan sana yung programa ng Bunyog eh. Yan yung pinapaliwanag ko lagi. Kaya lang, paano naman yan? Hindi nga tayo nanalo sa party list. Kasi, ang eleksyon sa Pilipinas, pera-pera. Yan ang masakla. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kaubayan, malaki. Grabe ang problema natin. Kailangan talaga natin kung sa sasakyan, overhaul. Overhaul na. Overhaul. Oh. Anyway, ano yan? Itong mga mayayaman na ito, daming pera nila. Kung ang gobyerno mag-i-industrialize, sabihan natin sila, mag-invest kayo sa paggawaan ng mga makina, sasakyan, barko, eroplano. Pag hindi kayo nag-invest, yung mga negosyo ninyo ng mall, bubuwisan namin yan ng mataas. Pero pag nag-invest kayo sa paggawaan ng mga makina, barko, eroplano, mag-i-industrialize ang Pilipinas, may tax-free kayo, incentives. Ilang years, wala kayong tax babayaran. Mga ganun. Ganun dapat ang programang isulong natin. Ganun. Kapag hindi sila nag-invest sa mga industrialization ng Pilipinas, pahirapan natin sila ng mga buwis. Pero kapag nag-invest sila sa pag-i-industrialize ng Pilipinas, bigyan natin ng tax incentives, tax holiday, wala mo ng tax para makatayo tayo ng industrialisasyon natin. Para may trabaho ang Pilipino, para hindi na nag-abroad. Yan ang mga kaisipan ni Attorney Enzo Recto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.